Ayan. Good morning mga idol at mga kababayan. Ang pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay sumatin pong kalagitnaan sa araw na ito. At mayroon lang tayong babasahin dito mga idol. Nakasulat dito sa Mateo. Yan, may nagpaplantsa sa likod. Sa Mateo 18:21 hanggang 35 mga idol. Medyo mahaba lang ito mga idol, pero umpisa na natin. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, at siya ay aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Ayan na ito. Electric-pan muna tayo. Medyo mainit. Tuloy mga idol. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang magpaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Datapat palibhas ay wala siyang sukat ibayad. Ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya ay pagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya may utang na 100 denaryo. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ko at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya ay ayaw. At yumaon at siya ay pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat na nangyari. Nang magkagayoy pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, nagaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin ang sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Kaya yan mga idol, yung lesson dito, yung alipin, pinatawad na nga. Siya naman, hindi siya nagpatawad doon sa kapwa niya na may utang din sa kanya. Kaya yun po ang sentido dito. Sa Santiago 2:13 mga idol,
sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Kaya ganon mga idol, pag sasabihin, di ba, panalangin pa nga patawarin mo iga kami sa aming makasalanan, katulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pero yung kapatid niya, hindi nga kinikibo 20 years. Dahil lang sa kung anong dahil sa lupa. Hindi ka patatawarin na kahit anong mangyari, kahit mamatay na. Merong mga ganun pero dumadalangin siya na gusto niya rin patawarin siya ng Diyos. Pero hindi siya marunong magpatawad. Direstrese ng Kolosas. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya ayan mga idol ang tinuturo ng banal na kasulatan. Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin naman patatawarin. Hanggang dyan muna mga idol, at salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na muli po makapagbagi sa inyong lahat. Mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Shout out sa lahat ng followers natin sa Euratex Valenzuela. Yan, idol.